Alam nyo ba na minsan sa isang minuto lang ay maaaring masira ang buhay ng isang tao dahil lang sa pagtataksil? At ganito ang naging kwento ng buhay ni Fidel. Arestado si Fidel sa monte. Kasabay ng pagsikat ng araw ay natagpuan siyang may hawak na kutsilyo at duguan sa kanyang kotse. Habang sa loob naman ng kanilang bahay ay nakahandusay ang isang lalaki na dati nitong ginagalang sa kanyang trabaho. Gabi iyon nang maganap ang insidente noong March 1996. Nang umuwi si Fidel sa monte sakay ng kanyang Honda Civic sa kalyeng kinagisnan niya sa Hermosa, Bataan, galing siya sa mahabang araw ng trabaho sa isang bangko. At ang tanging nasa isip niya ay si Elena Macalinao, ang babaeng minahal niya at pinakasalan. Subalit ng gabing iyon ay may nalaman si Fidel na ginagawang kababuyan ng kanyang asawa. Dahil pag-ikot niya sa kalsada bago niya marating ang tapat ng gate ng kanilang bahay, napansin niya ang ilaw na nagmumula sa loob ng bahay. Sa kurtina, nakita niya ang dalawang aninong magkalapit. Sa una, inisip niyang telebisyon lamang iyon. Ngunit habang tumatagal, naging malinaw ang kilos ng mga ito. Magkahawak, nagyayakapan, at naghahalikan ng mga figura ng anino. May kaunti pa siyang narinig na ungol. Parang humahalinghing ang kanyang asawa. Ayon kay Fidel, nablangko siya at hindi na niya namalayan ang nagawa niya nang pasukin niya ang kanilang bahay. So ano nga ba ang nangyari? Tanong niyo mga kabayan. Kaya't umpisahan natin sa ganito. Sa isang bayan na puno ng simpleng pamumuhay at matibay na ugnayan ng magkakapitbahay, kilala si Fidel Samonte bilang isa sa mga lalaking may magandang kinabukasan. 28 taong gulang si Fidel at nagtatrabaho bilang isang bank teller sa sangay ng isang bangko sa kalapit na bayan. Araw-araw ay maaga siyang umaalis ng bahay, maayos ang pananamit, nakasuot ng long-sleeved polo, kurbata at itim na sapatos. Dahil sa kanyang sipag at pagiging maaasahan, mabilis niyang nakuha ang tiwala ng kanyang mga nakatataas. Hindi man siya nagmula sa mayamang pamilya, nagsumikap siyang makatapos ng pag-aaral at makakuha ng disenteng trabaho upang mabigyan ng mas magandang buhay ang kanyang mga magulang at ang pamilyang balang araw ay bubuuin niya. Sa bangko, kilala naman si Fidel bilang tahimik ngunit magalang. Hindi siya mahilig makisali sa tsismisan ng mga katrabaho at mas pinipiling tapusin ang kanyang mga tungkulin ng maayos. Maingat siya sa bawat transaksyong kanyang hinahawakan at naniniwalang ang tiwala ng mga tao ay isang bagay na kailangang ingatan. Dahil sa kanyang magandang reputasyon, marami ang humahanga sa kanya at naniniwalang malayo ang mararating niya sa kanyang propesyon. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay sa trabaho, iisa lamang ang pinakamahalaga para kay Fidel, ang babaeng matagal na niyang minamahal. Si Elena Macalinao ay 24 na taong gulang, isang magandang dalaga na kilala sa buong Hermosa dahil sa kanyang likas na kagandahan. Taglay niya ang mapupungay na mga mata, mahabang maitim na buhok, at isang matamis na ngiti na madaling makabihag ng damdamin, lalo na ng mga lalaki. Kapag siya ay naglalakad sa palengke o nagsisimba tuwing linggo, hindi maiwasang mapalingon ang mga tao. Pumipito pa nga ang mga lalaki na animoy parang mga aso na nakakita ng babae. Marami ang humahanga sa kanya at hindi rin kakaunti ang mga lalaking nagtangkang ligawan siya. Ngunit hindi lamang kagandahan ang dahilan kung bakit minahal siya ng marami. Kilala rin si Elena bilang magalang, palakaibigan at madaling pakisamahan. Marunong siyang makipagkapwa-tao at laging magiliw sa mga taong nakakasalamuha niya. Dahil dito, halos lahat ng nakakakilala sa kanya ay may mabuting impresyon sa kanyang pagkatao. Pero sa kabila ng dami ng nanliligaw sa kanya, si Fidel ang kanyang piniling mahalin. Nagsimula ang kanilang relasyon ilang taon na ang nakalipas matapos silang magkakilala sa isang pagtitipon sa kanilang barangay. Unti-unting nahulog ang loob nila sa isa't isa hanggang sa naging magkasintahan. Mula noon, naging pangarap na nilang bumuo ng isang masaya at payapang pamilya. Kaya naman pinag-iipunan ni Fidel ang balang araw na pagpapakasal nila. Naniniwala siyang sapat ang kanyang pagmamahal, katapatan, at pagsisikap upang maging matatag ang kanilang pagsasama. Para kay Fidel, si Elena ang babaeng nais niyang makasama
habang buhay. Siya ang inspirasyon sa bawat araw ng kanyang pagtatrabaho at ang dahilan kung bakit hindi siya sumusuko sa anumang pagsubok. Buo ang kanyang tiwala sa babaeng pinakamamahal niya dahil wala namang balita sa lugar nila na malandi o maraming naging boyfriend si Elena noong dalaga pa ito. Maria Clara o tradisyonal na babae ang tingin ni Fidel kay Elena. Kaya hindi nagtagal ay napag-ipunan na nga ni Fidel ang kasal nila. Engrande raw kasi ang gusto ng mga magulang ni Elena na kasal, kaya malaking pera ang kinailangan ni Fidel para maikasal lang sila ni Elena. Sabi nga ng mga tsismosa noon sa kanila na parang ginto raw ang pagkababae ni Elena para sa mga magulang niya. Tapos biglang tawanan ang mga bruha. Pero noong 1994 ay nagpakasal na nga ang dalawa at tuluyan ng lumagay sa tahimik. Pero ang tanong, nagpakasal nga ba si Fidel o nagpasakal? Noong una kasi ay naging maayos naman ang pagsasama nila. Pero habang lumilipas ang mga buwan at taon, ay napansin ni Fidel na tila unti-unting nagbabago si Elena. Ang babaeng dating sabik na makasama siya tuwing matatapos ang kanyang trabaho sa bangko ay naging mailap. Madalas nitong sabihin na pagod siya o may kailangang asikasuhin sa bahay. Unti-unti ring nabawasan ang kanilang mga pag-uusap. Sa bawat araw na lumilipas, pilit kinukumbinsi ni Fidel ang sarili na baka dumaraan lamang si Elena sa mahirap na yugto ng kanyang buhay. Ayaw niyang maghinala sa babaeng minahal niya. Naniniwala siyang ang pundasyon ng isang matatag na relasyon ay tiwala. Ngunit habang lumalalim ang kanyang pag-aalala, mas lalo ring bumibigat ang kanyang pakiramdam na parang may nangyayaring mali. Pero ayaw ni Fidel na paniwalaan ang sarili niya na may ginagawang kabalbala ng asawa niya. Hanggang sa may isang kaibigan siya na katrabaho na nagsabing, "Fidel, wala ka bang napansin sa asawa mo?" Wika ng lalaki. "Ah, wala naman," sagot ni Fidel. Tumingin ng diretso ang kaibigan ni Fidel sa kanya, saka sinabing, "Wala, o baka binabaliwala mo lang." "Ano bang ibig mong sabihin, pare?" sagot ni Fidel na nagseryoso. "Hindi naman ako tsismoso, pare. Pero dapat mula noong natapos ang Christmas party ng branch natin ay nakaramdam ka na." "Ano? Ano ba yun, pare?" "Ayaw kong sa akin manggaling, pare. Basta sa akin, bantayan mo ang asawa mo para malaman mo ang totoo." Wika ng kaibigan ni Fidel, sabay alis. Nakanganga naman si Fidel at nag-iisip habang naiwan sa usapan. Mula noon, habang pauwi si Fidel ay palagi niyang naiisip kung ano bang nangyari noong Christmas party nila. At ganoon na lang ang sinabi ng kaibigan niya tungkol sa kanyang asawa. Hindi mapakali noon si Fidel, kaya ilang araw ang lumipas ay tinanong niya ulit ang kaibigan niya tungkol sa Christmas party. Dahil ang alam lang ni Fidel ay nalasing siya noon at nakatulog pa sa mesa. Ngunit dito na ipinagtapat ng kaibigan niya ang lahat. Tinanong ng kaibigan niya si Fidel kung ano ba ang naalala niya noong gabing iyon bago siya nakatulog sa mismong inuman. At sa huling naalala ni Fidel ay sinasayaw daw ng manager nila ang kanyang asawa. At dito nalalabas ang pangalang Conrado Santillano, ang manager o ang boss mismo ni Fidel. Sabi kasi ng kaibigan ni Fidel, tsismisan na sa loob ng opisina na tinataihan daw ni Boss Santillano ang ulo ni Fidel dahil may nakakita na rin minsan na sakay ni Conrado ang asawa ni Fidel sa sasakyan nito. Pero walang malinaw kung kailan nagkaroon ng unang pagsisiping ang dalawa. Ngunit noong pinagdugtong-dugtong ni Fidel sa isip niya ang mga pangyayari mula noong Christmas party hanggang sa nag-aaway-away na nga sila ng asawa niya. At madalas nilang pag-awayan ay tungkol sa pera at sa hindi pa nila pagkakaroon ng anak. Kaya baka doon nga nagsimula ang komunikasyon ng dalawa mula noong Christmas party. Malamang na nakuha ng boss niya ang numero ng cellphone ng misis niya noong gabing iyon. Pero dahil sa katangahan naman niya at kamartiran, ay ni minsan ay hindi niya pinakialaman ang cellphone ng misis niya o nagbasa ng mga text. Ngunit kahit nalaman niya ang mga ito, ayaw pa rin niyang maniwala na nanlalalaki ang asawa niya. Tapos ang masaklap ay mismong manager pa niya. At ayon naman sa kaibigan ni Fidel na ang pangalan pala ay Gavino. Sa kwento niya sa mga pulis noong nag-iimbestiga na, isang gabi raw, dahil nga sa kakaisip sa mga bagay-bagay ay hindi makatulog si Fidel. Madaling araw na raw yon, 2:00.
nang mapansin niyang nag-vibrate ang phone ni Elena. Noong mga panahong uso pa ang mga phone na di keypad, umiilaw ang screen kapag nagva-vibrate. Kaya napansin yon ni Fidel. Kinuha ito ni Fidel. Wala namang password ang phone ni Elena. Ang kaso lang ay hindi naka-phone book ang numerong nag-text. At ang sabi sa text, "Good morning honey, can't wait to see you again. Miss na kita." Nanlamig ang buong katawan ni Fidel noong nabasa niya iyon, ayon sa kwento niya kay Gavino. Pero marami pa siyang nabasa na sweet message mula sa numerong iyon. Ngunit kahit noong gabing iyon ay hindi kinaya ni Fidel na kumprontahin ang kanyang asawa. Pagkatapos ay ibinalik niya ang phone sa kinalalagyan nito. Tapos ay nahiga at nakatulala na lamang siya sa kisame. Nagpatuloy sa pagtatrabaho si Fidel at hindi niya ipinaalam sa asawa na may alam na siya sa relasyon ng boss niya at ng asawa niya. Dahil ang sinabi raw niya noon kay Gavino ay, "Mga walang hiya sila pare. Huwag ko lang silang mahuhuli dahil hindi ko alam ang magagawa ko sa kanila." Nanggigigil pa raw si Fidel noon habang sinasabi niya ito. Pero binilinan naman daw siya ni Gavino na huwag magpadalos-dalos. Ang mas mabuti raw nitong gawin ay hiwalayan na si Elena dahil hindi raw ganoong klase ng babae ang ipinaglalaban. Ngunit dumating ang araw na inutusan si Fidel. Si Conrado Santillano ang nag-utos kay Fidel na pumunta sa isang kalapit na branch upang maghatid ng mahahalagang dokumento at tumulong sa pagtapos ng ilang papeles. Tinabihan pa niya itong baka gabing-gabi na siya makauwi at kung magkaganon man ay kumuha na lamang siya ng kwarto sa isang hotel. Umuo naman si Fidel. Ngunit ang totoo ay ayaw sanang sundin yun ni Fidel. Hanggang sa sumapit na nga ang nakatakdang araw ng utos ni Conrado. Umalis si Fidel sa bangkong pinagtatrabahuhan niya at nagbiyahe nga ito sakay ng kanyang lumang Honda Civic. At nang sumapit na ang gabi ng araw na yon, walang kaalam-alam si Elena na darating ng mas maaga si Fidel kaysa sa ipinaalam niya sa kanya. Pagtapat ni Fidel sa bahay, napansin niyang maliwanag pa ang loob kahit 10 oras na ng gabi. Mula sa bahagyang nakabukas na bintana ay may mga tinig na umabot sa kanyang pandinig. Pinatay niya ang makina ng sasakyan. Hindi muna siya gumalaw dahil ang totoo pala ay hindi niya sinunod ang utos ng manager niya. Tadya lamang siyang nagtago noong araw na yon dahil gusto na niyang manmanan ang galaw ng asawa niya. Dahan-dahan niyang binuksan ang gate at sa jealousy na salamin ng bintana ay naaninag niya na nga ang dalawang tao. Parang naghahalikan at nagyayakapan ang mga ito. Tapos naririnig niya ang halinghing ng asawa niya na parang bang tunog lang kung may nangyayaring pagtatalik sa pagitan ng dalawang tao. Biglang bumalik ang lahat ng alaala sa isip niya. Ang lahat ng pangyayaring matagal na niyang hindi maipaliwanag. Ang malamig na pakikitungo ni Elena sa kanya. Ang madalas na pagliban nito sa kanilang mga pag-uusap. At ang pag-alis-alis ni Elena sa kanilang bahay na kung minsan ay mas nauuna pang makauwi si Fidel kaysa kay Elena. Nanatili siyang nakatayo sa dilim. Ilang ulit niyang sinubukang lumayo, ngunit tila nakapako ang kanyang mga paa. Umaasa pa rin siyang may paliwanag ang lahat. Hanggang sa nagdesisyon nang pumasok si Fidel sa bahay nila. Marahan niyang binuksan ang pinto dahil may susi rin siya. Ayon sa nalaman ng mga pulis, hindi siya dumiretso sa kwarto noong una. Dahil pumunta muna ito sa kusina at kinuha ang isang kitchen knife. At sa isang iglap ay sinipa ni Fidel ang pintuan ng kwarto. Hindi pala iyon nakalock. Nakita niya agad na umalis si Conrado sa ibabaw ng kanyang misis. Sa gulat ay nagtakip naman ng kumot si Elena sa hubad nitong katawan. "Fidel, magpapaliwanag ako," wika niya habang palapit kay Fidel. Pero wala nang sali-salita pa. Sinalubong agad ni Fidel ng saksak si Elena. At nang lalapit naman si Conrado para siguro lumaban o umawat, pagkahugot ni Fidel ng kutsilyo ay sinunod niya itong inundayan ng saksak. Ang manager niyang gumagago sa kanya. Napatay ni Fidel ang manager niya. Pero sa mga oras na yon ay hindi naman napuruhan si Elena at nakalabas pa ito ng bahay habang nagsisigaw ng "Tulong!" Ayon sa mga sumaklolo, nakahandusay na si Elena sa bakuran nang makita nila ito. Kaya itinakbo nila siya sa ospital. Samantalang si Fidel ay hindi umalis sa lugar. Pumunta lamang siya sa kanyang lumang kotse.
At doon ay umupo pagkatapos niyang mapatay ang kalaguyo ng asawa niya. Wala na. Wala na ang karera niya sa buhay. Nang dumating ang mga pulis ay sumuko siya ng kusa sa mga ito. Lumabas siya sa kanyang sasakyan na nakataas ang mga kamay. Wala siyang ikinaila sa ginawa niya, pero sinabi niya na sa korte na lamang siya magsasabi ng saloobin niya. Kaagad na isinailalim sa investigasyon ang lugar ng pinangyarihan. Kinunan ng mga larawan ang bawat bahagi ng bahay, pati ang bangkay ni Conrado Santillano. Sinuri ang mga nakuhang ebidensya at isa-isang kinapanayam ang mga kapitbahay na maaaring may nalalaman sa nangyari habang nagpapagaling noon si Elena. Oo mga kaibigan, ganun nga ang nangyari. Buhay si Elena, ang manager lang ang namatay. Samantala, isinailalim si Fidel sa custodial investigation bago formal na sampahan ng kaukulang kasong kriminal. Makalipas ang inisyal na pagdinig ay inilipat siya sa pansamantalang piitan habang hinihintay ang pagsisimula ng paglilitis. Sa mga sumunod na buwan ay paulit-ulit na humarap sa hukuman ang magkabilang panig. Iniharap ng prosekusyon ang mga ebidensyang nakalap mula sa pinangyarihan ng insidente, kabilang ang mga resulta ng forensic examination, testimonya ng mga pulis, at iba pang mga saksi. Nang dumating ang araw ng promulgasyon ng kaso, 3 taon na ang lumipas. Ibig sabihin, higit 3 taon na rin na nakakulong si Fidel. Ipinaliwanag ng korte na batay sa mga ebidensyang iniharap ng magkabilang panig, napatunayang personal na nasaksihan ni Fidel ang pakikipagtalik ng kanyang asawa kay Conrado Santillano sa loob mismo ng kanilang tahanan. Ayon sa hukuman, ang pangyayaring iyon ang naging ugat ng biglaang bugso ng damdamin na humantong sa trahedya. Ipinaliwanag pa ng hukom na inilapat ng depensa ang prinsipyong kahalintulad ng nakasaad sa Article 247 ng Revised Penal Code na tumatalakay sa mga natatanging sitwasyon kung saan nahuhuli ng isang asawa ang kanyang kabiyak sa aktuwal na pakikipagtalik sa ibang tao. Gayunman, binigyang diin ng hukuman na ang naturang probisyon ay may mahigpit na mga rekisito at nakabatay sa partikular na mga pangyayari ng bawat kaso. Matapos suriin ang lahat ng ebidensya at testimonya, ipinasiya ng hukuman na hindi managot si Fidel sa kasong homicide. Dahil dito, iniutos ng hukom ang kanyang agarang pagpapalaya maliban kung siya ay may iba pang legal na dahilan upang manatili sa kustodiya. Sa opinyon ko lang naman, mga kabayan, sa kwentong ito, tingin ko tama lang naman na lumaya si Fidel. Pero hindi ko naman sinasabi na tama ang ginawa niya. Mas mabuti pa rin sana kung iniwan na lang niya ang babae dahil marami namang babaeng worth it na makasama niya. Kayo ba mga kabayan? Ano sa tingin ninyo?